Habang pinipigilan ng Array ang halimaw, inactivate nito ang Gigantism talent. Ang buong katawan ng paniki ay lumaki at bumigat, na ang katawan nito ay lumaki na maitutulad sa isang bundok. Ang halimaw ay sumigaw sa galit habang sinusubukan nitong basagin ang Array. Natakot ang ating Pavilion Master nang makita ito, at napansin niyang malapit nang masira ang Formation Array Plate. Lumingon siya at hiniling sa ating bida na gamitin ang pagkakataon na ito, na sinasabi na ito lamang ang huling pagkakataon nila. Bago pa makatalikod si Yulang, nagpakita si Tian sa harap ng halimaw at ginamit ang kanyang Shadow Blade skill upang laslasin ang ulo nito. Ang katawan at ulo ng paniki ay nahati at nahulog sa harap ni Yulang. Nagulat ang ating Pavilion Master nang makita ito, at hindi makapaniwala na nahiwa talaga ni Tian ang ulo ng paniki sa isang slash attack. Napagtanto niya na ang ating bida ay higit na makapangyarihan kaysa sa inaasahan niya. Nang mamatay ang paniki, nahulog ang array plate mula sa itaas at nabasag. Nang lumapag ang ating bida sa lupa, nakita niya ang array plate. Kinuha niya ito nang may pagtataka, at naiinis nang makitang nasira ang ganoong kagandang item pagkatapos ng isang paggamit lamang. Habang tinitingnan ni Tian ang item, tumakbo si Yulang papunta sa kanya. Nang tumayo si Yulang sa harap niya, nagsimula itong magtanong sa kanya. Tinanong ni Yulang ang ating bida kung itinatago niya ang kanyang tunay na lakas mula sa kanya, dahil hindi makatuwiran para sa kanya na nagawang patayin ang teleportation bat ng isang strike lamang. Ibinaba ng ating bida ang array plate at nag-ekis ng kanyang braso. Na may nervyos na hitsura sa kanyang mukha, tiniyak ni Tian sa kanya na hindi niya itinatago ang kanyang lakas. Sinabi niya sa Pavilion Master na nagawa niyang tapusin ang teleportation bat dahil sa formation array plate, at ang paniki ay naging mas madaling target para sa kanya dahil lumaki ito. Ang ating bida ay umiiwas kay Yulang, at ipinaalala sa kanya na kailangan na nilang hanapin ang Divine Soul Flower. Nainis si Yuling sa narinig, alam niyang sinusubukan ng ating bida na ilihis ang kanyang atensyon. Lumingon siya at sinabi sa ating bida na siya ay magtatanong sa kanya mamaya. Tumakbo si Yulang patungo sa kuweba ng paniki, umaasang may mga tangkay pa ng Divine Soul Flower. Hindi niya alam kung paano niya haharapin si Tian kung wala siyang mahahanap na bulaklak. Habang tumatakbo si Yuling, binuksan ni Tian ang kanyang pouch at hinigop ang bangkay ng paniki. Ginawa ito ng ating bida upang ma-preserve ang katawan ng paniki. Tuwang-tuwa si Tian na sumama siya sa Pavilion Master. Pagdating ni Yuling sa loob ng kuweba, may nakita siyang nakakagulat. Marami pa ring bulaklak sa kuweba. Nang binilang ng ating dalaga ang mga bulaklak, napansin niyang may 8 bulaklak sa kuweba. Tuwang-tuwa si Yuling na makita ito, dahil mayroon silang sapat na bulaklak para sa kanilang sarili ni Tian. Habang namimitas siya ng mga bulaklak, ngumiti si Yuling, natutuwang makita na sila ni Tian ay makakakuha ng tig-4 na bulaklak. Habang namimitas si Yuling ng mga bulaklak, pumasok si Tian sa kuweba. Sa sandaling makapasok siya sa kuweba, ang ating bida ay nakaamoy ng isang pamilyar na bagay. Habang nag-iisip ang ating bida, lumapit sa kanya ang Pavilion Master at ibinigay sa kanya ang kanyang bahagi na reward. Malugod na tinanggap ng ating bida ang gantimpala at inilagay ito sa kanyang pouch. Masaya si Tian nang makitang nakinabang siya sa paglalakbay. Habang nakangiti, naamoy muli ng ating bida ang pamilyar na pabango. Sa sandaling nangyari ito, naalala ni Tian ang lugar na naamoy niya ang pabango. Ang kuweba ay may kaparehong amoy ng yungib kung saan dinala ni Little Jean ang ating bida para kunin ang elixir. Napagtanto ng ating bida na may mas maraming kayamanan sa loob ng kuweba. Sinimulang maghanap ni Tian sa kuweba. Hindi maintindihan ni Yuling ang ginagawa ng ating bida, dahil nakuha naman nila ang kayamanan na hinahanap nila. Hindi niya maintindihan kung bakit naghahanap ang ating bida sa kuweba, at nagtanong siya kung hindi ba siya aalis. Sinabi ni Tian kay Yuling na maaari na siyang umalis kung gusto niya, at susunod na lamang siya sa lalong madaling panahon. Nagulat si Yuling nang marinig ito, sa pag-aakalang hindi nasisiyahan ang ating bida sa kanyang ibinahagi na Divine Soul Flower. Sinabi niya sa ating bida na bawal ang maging masyadong sakim, at ipinaliwanag niya na mahalaga ang pagiging makontento. Habang nagsasalita si Yuling, hindi siya pinansin ni Tian at nagpatuloy sa paghahanap. Nina si Yuling nang makita ito. Habang naghahanap, nahawakan ng ating bida ang isang pader.
Napagtanto ni Tian na ang kayamanan ay nakatago sa likod ng dingding. Ang ating bida ay pumwesto at inilagay ang kanyang kamay sa dingding, at inactivate ang kanyang strength talent. Agad na nabasag ang pader. Hindi maintindihan ng Pavilion Master ang ginagawa ng ating bida. Nang mawala ang alikabok mula sa pag-atake, nakita ni Yuling ang isang malaking butas sa dingding. Laking gulat niya nang makitang may nakatago sa loob ng kuweba. Nang tumingin si Tian sa kuweba, nakakita siya ng isang bagay at sinabi kay Yuling na tama ang hula niya. Mabilis na sumugod ang ating dalaga upang makita kung ano ang sinasabi ni Tian. Nang tumingin si Yuling sa kuweba, nakita niya ang isang bulaklak sa isang lawa. Laking gulat ng Pavilion Master nang makita ang bulaklak at tinawag itong Musselaceae carpa. Napangiti si Tian na parang joker nang makita niya ang bulaklak, na pagtantong naka-jackpot siya. Nilingon ng ating bida si Yuling, at tinanong siya kung marami siyang alam tungkol sa mga bulaklak. Ipinaliwanag ng Pavilion Master sa ating bida na ang bulaklak ay mas rare kaysa sa Divine Soul Flower, at ang presyo sa merkado ng Musselaceae carpa ay 5 beses na mas mataas kaysa sa Divine Soul Flower. Sa kasamaang palad, kahit na ang presyo sa merkado ay mataas, ang Musselaceae carpa ay hindi gusto sa merkado. Nagulat ang ating bida na marinig ito at tinanong si Yuling kung bakit walang may gusto sa bulaklak. Ayon sa Pavilion Master, ang Musselaceae carpa ay ginagamit para sa bagong likas na talento ng isang tao. Ang bulaklak ay hindi magpapa-level up sa likas na talento ng isang tao, sa halip, kaya lamang payagan ang likas na talento na mag-unlock ng bagong ebolusyon. Ang ebolusyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang depende sa likas na talento. Sinabi ni Yuling sa ating bida na minsan ay may gumamit ng Musselaceae carpa para sa speed talent, at ang tao na iyon ay nagkaroon ng mga pakpak. Ipinaliwanag ng ating Pavilion Master kay Tian na ang bulaklak ay hindi masyadong kapaki-pakinabang, dahil ang pagkakataon na makakuha ng isang mahusay na talento dito ay nasa 1 beses sa 1,000 tsansa. Ang mga martial artist sa mundo ay hindi kino-consider ang bulaklak na mahalaga tulad sa iba pang mga elixir. Ang mayayaman lamang ang bumibili ng ganitong bulaklak sa pagtatangkang baguhin ang kanilang likas na talento. Napangiti ang ating bida nang marinig niya ito. Ang likas na talento ni Tian ay ang pagkopya ng talento, at naging mausisa ang ating bida tungkol sa uri ng ebolusyon na makukuha ng kanyang talento, kung kukunin niya ang Lecio carpa. Tinanong ng ating bida si Yuling kung mayroon siyang anumang interes sa pakikipagpalitan nila ng negosyo. Nagulat ang Pavilion Master sa narinig nito. Yumuko si Tian at tumalon sa lawa. Habang nasa ibabaw siya ng tubig, iniunat ni Tian ang kanyang kamay at kinuha ang Musselaceae carpa. Nagulat si Yuling nang makita ito. Tumapak si Tian sa harap ni Yuling para makabalik sa lupa. Hindi makapaniwala ang Pavilion Master na pupulutin ng ating bida ang bulaklak, sa lahat ng pagpapaalala niya. Sinabi niya kay Tian na dapat nilang hatiin ang bulaklak para sa kanya, at sinabi na huwag kalimutan ang kanilang kasunduan. Sinabi ng ating bida na huwag mag-alala tungkol dito. Tumayo si Tian at binuksan ang pouch niya. Naalala ng ating bida na ang Pavilion Master ay nagsabi na ang Musselaceae carpa ay nagkakahalaga ng 5 beses sa presyo ng Divine Soul Flower. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Tian kay Yuling na bibigyan niya siya ng 3 tangkay ng Divine Soul Flowers kapalit sa bahagi ng Musselaceae carpa at sa bangkay ng teleportation bat. Sa sandaling sinabi niya ito, ang ating bida ay naglabas ng 3 tangkay ng Divine Soul Flowers. Nagulat si Yuling nang marinig ito. Alam ng Pavilion Master na ang presyo ng 3 tangkay ng Divine Soul Flowers ay nagkakahalaga ng higit sa 1 Musselaceae carpa, at sa bangkay ng teleportation bat. Hindi niya naiintindihan ang ginagawa ng ating bida at inakala niyang nasira na ang utak nito. Napangiti si Yuling nang makita niyang si Tian ay nag-aalok sa kanya ng magandang kasunduan. Siya ay kumikilos tulad ng isang merchant. Habang kumikilos ng hindi interesado masyado, sinabi ng Pavilion Master kay Tian na kukunin niya ang kasunduan ng konti lamang dahil tinulungan siya nito. Nagpasalamat ang ating bida sa kanyang pagtanggap sa kanyang kasunduan. Nang makuha na ni Yuling ang bulaklak at inilagay na sa kanyang pouch, napagtanto niya na halos wala siyang ginawa para makakuha pa ng 3 karagdagang bulaklak. Ngayon ang Pavilion Master ay may 7 tangkay na. Tiningnan ni Yuling ang kanyang pouch at hinawakan ito ng mahigpit,
naniniwalang nakakuha siya ng sapat na mga item para makipagnegosasyon sa isang tao. Sa sumunod na eksena, makikita si Tian na nagko-cultivate sa kuweba. Ang ating bida ay inabsorb ang Muscle Corp gamit ang kanyang lakas. Matapos mag-cultivate ng ilang sandali, naabsorb na ni Tian ang bulaklak. Sa sandaling ginawa niya ito, isang window status ang lumitaw sa kanyang harapan. Laking gulat ng ating bida nang makita ang nasa window. Sinasabi ng window status sa ating bida, na na-unlock na niya ang kanyang pangalawang talento sa pagkopya. Hindi makapaniwala si Tian sa kanyang nakikita. Ngayon ang ating bida ay kayang magkopya ng talento 2 beses sa isang buwan. Tuwang-tuwa si Tian nang makita ang uri ng ebolusyon na ipinagkaloob sa kanya. Tumayo siya at inactivate na niya ang kanyang scouting talent. Sa sandaling inilabas ng ating bida ang kanyang enerhiya, naramdaman niya ang mga bagay na nasa loob ng 500 metro mula sa kanya. Hindi mapigilan ng ating bida na mapangiti. Hindi niya inaasahan rin na ang kanyang scouting talent ay magkakaroon ng ganito kalaki na improvement. Masayang-masaya si Tia na ipinagpalit niya ang 3 tangkay ng Divine Soul Flower para sa Muscle Corp. Alam niyang ang Muscle Corp ay nagkakahalaga ng higit sa 10 tangkay. Habang nakangiti, napagtanto ng ating bida na mayroon siyang napakahalagang gagawin. Inilabas ni Tian ang bangkay ng teleportation bat mula sa kanyang storage pouch. Ipinatong ng ating bida ang kanyang kamay sa bangkay, at lumitaw ang isang window status sa harap niya. Inabisuhan siya ng window na nakopya na niya ang isang mid-tier special talent, at nagtanong kung gusto niyang i-fuse ang talento. Na may ngiti sa kanyang mukha, tinanggap ni Tian ang alok. Pagkatapos ng pagko-cultivate ng ilang sandali, matagumpay na pinagsama ni Tian ang special talent. Dahil sa pagod, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod at hinahabol ang kanyang paghinga. Nang tumingin siya sa window ng kanyang status, napagtanto niya na ang kanyang special talent ay nagbigay sa kanya ng maraming kakayahan. Nagbigay ito ng teleportation, spatial perception, spatial mark, at pocket inventory. Masasabi ni Tian na ang special talent na ito ang pinakamalakas na nakopya niya. Sa pagpapasya na subukan ang kanyang bagong talento, nagtipon si Tian ng enerhiya sa kanyang kamay at lumikha ng isang maliit na cube, ang cube na ito ang kanyang pocket inventory. Dahil kaya lamang manakaw ang pouch ng iba at makuha ang mga item, ngayon nakasecure na ang mga item ni Tian sa kanyang pocket inventory. Inilagay ni Tian ang kanyang storage pouch sa cube. Nakangiting nakakatakot, idineklara ni Tian na oras na para mangolekta ng mas maraming kayamanan. Lumipat ang eksena kay Yuling na nakaupo sa labas ng kuweba, nagpapahinga sa tabi ng kanyang espada. Nang lumabas si Tian sa entrance ng kuweba at nakita si Yuling, nagulat siya sa pagkakahawig nito sa kanyang kapatid at napaisip kung ano ang ginagawa ngayon ni Yu. Habang nakatingin si Tian, nagising si Yuling at tumayo, nilinis niya ang kanyang kasuotan at kinuha ang kanyang espada. Na may ngiti sa mukha, nagpasalamat si Tian kay Yulang sa pagbabantay sa entrance habang siya ay nagko-cultivate. Sinabi ng Pavilion Master kay Tian na aalis na siya sa Secret Realm dahil nakuha na niya ang gusto niya, at nagtanong ito kung susunod siya. Nagulat si Tian nang marinig na aalis na si Yulang sa Secret Realm, tinapik ni Tian ang kanyang ulo at sinabi kay Yulang na gusto niyang magsanay pa, at marahil ay makakahanap pa siya ng karagdagang mga kayamanan. Sinabi ni Yuling na ang Secret Realm ay sobrang mapanganib kaysa sa kanyang iniisip. Sinabi niya kay Tian na napakadelikado ito para sa kanya. Sinabi ng ating bida na huwag mag-alala, tiniyak ni Tian sa kanya na sapat ang kanyang lakas para makasurvive. Na may ngiti sa mukha, iminungkahi ni Tian na magsimula na silang kumilos para makarating sa teleportation gate bago magbukang liwayway. Napakagat sa kanyang mga kuko nang marinig ang sinabi, gustong hikayatin ni Yuling si Tian na sumama sa kanya. Lumipat ang eksena, at makikita ang dalawa na tumatakbo papunta sa gate. Habang tumatakbo sila papunta sa gate, nasaksihan nila ang isang malaking pagsabog. Si Tian at Yuling ay napatigil sa pagtakbo. Sinabi ni Tian sa ating dalaga na may mga tao na naglalaban sa unahan. Dahil nasa Secret Realm sila, sinabi ni Yuling na malamang dahil ito sa isang kayamanan. Sinabi ng ating Pavilion Master na hindi nila mararamdaman ang mga naglalaban dahil napakalayo nila. Sinamantala ni Tian ang pagkakataong subukan ang kanyang special talent,
Nag-ipon siya ng enerhiya sa kanyang mga mata para i-activate ang kanyang spatial perception na kakayahan. Sa sandaling ginawa niya ito, nakita ni Tian ang larawan sa nangyayari. Nakita niya ang mga armas ng dalawang mandirigma na naglalaban, at malapit sila sa bangkay ng isang halimaw. Hindi maintindihan ni Tian kung ano ang nangyayari sa kanila, hindi niya maintindihan kung bakit naglalaban sila gayong patay na ang halimaw. Ang walang sando na mandirigma na may mabigat na espada ay nagsabi na ang kayamanan ay dapat sa kanya, habang si Zhang Kai, na may hawak na kalasag at palakol, ay sumagot na hindi nila matutukoy kung sino ang kukuha ng kayamanang ito. Ang dalawang mandirigma ay nagsimulang umatake muli sa isa't isa. Habang naglalaban sila, nakarating sila Tian at Yuling sa isang bangin at pinagmamasdan sila. Nagulat si Yuling nang makita sina Likang at Zhang Kai na naglalaban. Tinanong ni Tian ang ating pavilion master kung kilala niya sila, at sinabi ni Yuling na ang mga pamilyang Li at Zhang ay may mga mabuting ugnayan, at hindi niya maintindihan kung bakit naglalaban sila. Gamit ang kanyang spatial perception, napagtanto ni Tian na ang kayamanan ay sobrang napakahalaga. Kaya nilang kalimutan ang mabuting ugnayan nila sa isa't isa dahil lamang sa kayamanan. Habang tumitingin sa paligid, nakakita si Tian ng item sa loob ng bibig ng halimaw. Habang ang dalawang mandirigma ay nagpapalitan ng mga mabibigat na pag-atake ng sabay-sabay, at ilang sandali lamang, napasuka ang dalawa ng mga dugo at sabay silang bumagsak at namatay. Nagulat si Yuling nang makita ito, hindi siya makapaniwala na sabay bumagsak ang dalawang mandirigma. Ang ating pavilion master ay tumalon kaagad pababa ng bangin. Ang ating bida ay nagulat dito, pinaalalahanan niya si Yuling na kailangan nilang makarating sa gate. Nakangiting sinabi ni Yuling kay Tian na mga duwag lamang ang hindi papansin sa bangkay ng halimaw at sa mga mandirigma para sa mahahalagang bagay dito. Sa sinabi niyang iyon, sinundan siya ng ating bida. Sinabi ni Tian na hindi nila hahatiin ang mga item na kanilang makukuha. Sumang-ayon si Yuling at sinabi kay Tian na huwag siyang magsisisi sa kanyang desisyon. Tiniyak ito ni Tian at sinabing hindi siya magsisisi. Napangiti si Tian at sinabing hindi alam ni Yuling ang totoong kayamanan dito. Habang tumatakbo sila, binilisan ni Yuling ang kanyang pagtakbo. Na may ngiti sa mukha, sinabi ni Yuling na huwag siyang sisihin sa kanyang mga aksyon. Nagulat si Tian nang makita ang pagbilis ng pagtakbo ni Yuling. Sa sandaling makalapag sa lupa, pumunta siya sa isang bangkay, kinuha ni Yuling ang storage pouch ni Likang, pagkatapos ay pumunta siya kay Zhang Kai, at kinuha rin ang storage pouch nito. Ang ating pavilion master ay nagpasya na kunin lahat ang kanilang mga item. Nang makarating si Tian sa pinangyarihan, agad siyang pumunta sa bangkay ng halimaw. Sinabihan niya si Yuling kung gusto niyang kunin ang bangkay. Habang naghahalongkat sa dalawang patay na mandirigma, sinabi ni Yuling na masyadong malaki ang bangkay at hindi ito worth it sa merkado. Sinabi niya kay Tian na sa kanya na lamang ang bangkay. Ang ating bida ay nagtanong kung sigurado ba siya sa kanyang sinabi. Si Yuling ay nainis sa tanong ni Tian, sinabi niya kay Tian na gawin na lamang kung ano ang magagawa niya. Napangiti si Tian nang marinig niya ang tugon ni Yuling. Sinabi niya kay Yuling na huwag magsisisi sa kanyang desisyon. Ang ating pavilion master ay hindi maintindihan kung bakit siya kinukulit ng ating bida, at sigurado siyang hindi niya gustong kunin ang halimaw. Sa sinabi niyang iyon, binuksan ni Tian ang bibig ng halimaw at nakita ang nakatagong kayamanan. Nagulat si Yuling nang makita ito. Sinabi ni Tian sa ating pavilion master na maswerte siya na makakita ng isang spirit grass. Mabilis na tumakbo si Yuling kay Tian, at sinabing gusto niyang makita ang spirit grass. Sinabi ni Tian na hindi niya ito ipapakita. Kaagad hinawakan ni Yuling ang kamay ni Tian, at nagulat nang makita sa kamay ni Tian ang flame talent spirit grass. Nagulat si Tian nang makita na agad itong nakilala ni Yuling. Ibinato ito ni Tian at nagtanong sa pavilion master kung may halaga ba ito. Biglang nataranta si Yuling at sinabing ingatan ito sa paghawak. Sa isang magiliw na ngiti, tinanong niya si Tian kung gusto niyang makipagpalitan ng mga item. Nagulat si Tian sa kanyang biglaang pagbabago sa pag-uugali, nagtanong si Tian kung anong meron sa item na hawak niya, at nagtanong din kung bakit naglaban sina Likang at Zhang Kai hanggang sa kamatayan sa item na ito. Sa seryosong mukha, ipinaliwanag ni Yuling na ang Flame Spirit Grass ay magbibigay ng flame talent sa sinumang makakakuha nito, isang napakahalagang kakayahan para sa mga martial artist.
Bagamat hindi napahanga si Tian sa sinabi, nagtanong ulit siya kung may iba pang dulot ang damong ito. Nagulat si Yulang nang marinig ito, sinabi niya na kayang madagdagan ang kanyang talent sa tulong nito. Sinabi ng ating Pavilion Master, kahit na ang mga King Rank Cultivator na may mataas na cultivation talent, wala sa kanila ang may rare na mga talento. Para sa mga kilalang pamilya, ang naturang flame talent na makukuha sa Flame Spirit Grass, ay sobrang napakahalaga na nito. Ang mga sinabi ni Yulang ay hindi nagpahanga kay Tian, si Tian ay may copy talent na kayang kopyahin ang anuman. Hindi siya nasiyahan sa item. Para sa kanya, ang item na ito ay napaka-useless. Sinabi ng Pavilion Master na ang King Rank sa kanilang pamilya ay desperadong makahanap ng item na hawak niya ngayon. Sinabi ni Yulang, kung makakakuha ang King Rank nila ng ganitong item, tataas ang battle strength nito ng 10 beses. Nang marinig ang sinabi ng ating dalaga, inalok ni Tian ang bulaklak sa kanya. Nagulat si Yulang dito, at nagtanong kung ibibigay ba sa kanya ang naturang spirit grass. Ipinaliwanag ni Tian na hindi niya magagamit ang item, at hindi rin magagamit ito ng kanyang kapatid. Tinanggap ito ni Yuling, sumama ang kanyang pakiramdam dahil sa hindi pagbibigay ng anumang kapalit. Tumalikod si Tian at sinabing maghahanap siya ng mas mahahalagang bagay para sa kanya. Masaya si Yulang, namangha si Yuling sa pagiging kakaiba at kabutihang loob ni Tian. Napagtanto ng ating Pavilion Master na ang pag-aagawan hanggang kamatayan sa naturang item, ay madaling makukuha ng iba. Nang tingnan niya ang ating bida, napagtanto ni Yulang na marami pang mapagtatagumpayan si Tian sa kanyang buhay. Sa kasamaang palad para sa ating Pavilion Master, hindi ganoon kabait si Tian. Pinigay niya lamang ang item dahil hindi niya ito magagamit. Alam ng ating bida na bibigyan siya ng pabor ng ating dalaga, dahil sa kanyang pagbigay ng pambihirang item. Alam ni Tian na kung ibebenta niya sa Marshall Pavilion ang item, maraming tao ang maghahanap sa kanya. Hindi niya ibubuwis ang kanyang buhay para sa isang walang kwentang item. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay, pagkatapos ng ilang pagtakbo, hindi nagtagal ay nakarating na sila sa teleportation gate. Bago pumasok sa gate, nagpa siya ang Pavilion Master na tanungin si Tian kung talagang wala siyang interes na samahan siya pabalik. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi sa kanya ni Tian na magiging maayos lang siya. Nang makitang matigas ang ulo ni Tian at gusto pang manatili, nagpa siya si Yuling na hindi na siya pilitin. Naglabas si Yuling ng pouch at isang Divine Soul Flower, sa paniniwalang gagamitin ni Tian ang bulaklak na mayroon siya para sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Tian na ibibigay niya kay Yu ang isa pang Divine Soul na bulaklak, at hiniling sa kanya na tanggapin ang mga item. Napagtanto ng Pavilion Master na tama na bigyan si Tian ng mga item, lalo na't binigyan siya ng isang napakahalagang kayamanan din. Masayang tinanggap ni Tian ang mga item. Pinaalalahanan siya ni Yuling na magsasara ang Secret Realm pagkatapos ng isang buwan, at habang papalapit ito sa katapusan ng buwan, mas mapanganib ang gate ng teleportation. Hiniling niya sa kanya na huwag kalimutan ang impormasyong ito, pinasalamatan siya ni Tian para sa kanyang payo. Bago umalis, hiniling ni Yulang sa kanya na iwasan ang sinuman mula sa pamilyang yun, binanggit niya na mayroon silang King Rank expert. Napaisip ang ating bida na mukhang binabanggit yata ni Yulang ang King Rank na si Yunhei. Nakangiting sinabi ni Yuling kay Tian, na hihintayin siya nito sa labas. Ngumiti si Tian at kumaway sa kanya nang marinig ito. Sa sinabing iyon, tumalikod na si Yulang at tumalon na sa gate. Sa pagtalon niya sa gate, naisip ni Yuling na malapit nang malampasan siya ni Tian sa cultivation. Napagtanto niyang kailangan niyang magsumikap rin kung ayaw niyang maiwan siya mula sa malayo ni Tian. Nang makita ni Tian na pumasok na si Yuling sa gate, nabuhayan siya ng loob, na sa wakas ay wala na siyang pag-aalinlangan. Ipinatong ni Tian ang kanyang kamay sa lupa, at handa nang tumakbo, nagpas siyang mangolekta ng mas maraming kayamanan. Inipon niya ang kanyang enerhiya at tumakbo sa hindi kapani-paniwalang bilis. Lumipat ang eksena sa entrance ng Secret Realm sa mundo ng mga tao. Napansin ng isang martial artist sa ibaba ng gate na umaalingaw ang Dimensional Rift, at sinabing may lalabas na tao. Nagulat ang lalaki nang malaman na may lalabas agad sa Secret Realm pagkatapos lamang ng 2 araw. May nahulog sa labas ng gate at bumagsak ito sa lupa.
Sa pagbagsak nito ay natatakpan ng alikabok ang lugar. Naniniwala ang mga martial artist sa paligid na ang tao ay may dalang ilang mga kayamanan. Sinabi ng isang martial artist na may mohawk na gupit sa kanyang kaibigan, na ang isang taong bumalik pagkatapos lamang ng 2 araw sa Secret Realm ay malamang na hindi masyadong malakas, at tiniyak sa kanyang kaibigan na ang tao ay walang anumang magagandang kayamanan. Sinabi ng lalaki sa kanyang kaibigan na kung gusto nilang makuha ang anumang kayamanan mula sa taong nasa lupa, kailangan nilang gamitin ang kasalukuyang pagkakataong ito. Ang taong nakahandusay sa lupa ay si Yuling, at puno siya ng mga pasa. Habang dahan-daw ang pinalibutan siya ng mga martial artist, isang lalaking nakasuot ng suit ang dumaan sa gitna para tingnan kung sino ang nasa lupa. Gulat na gulat siya nang makita si Yuling, binuhat niya ito at tinanong kung ano ang nangyari sa Secret Realm, na gustong malaman kung bakit siya nagkaroon ng maraming mga pasa. Sa halip na sumagot, hinigpitan ni Yuling ang kanyang damit at sinabi sa kanya na kailangan muna nilang bumalik sa kanilang mansion.